Governor, isa rin ho sa mga pinag-usapan ay ang tungkol o ginawa po ninyo and naka-attend po ako dito doon sa Provincial Mining Regulatory Board first meeting. Ano po ba ito? Okay. Kasi alam nyo, Governor, nung ito po'y nalathala natin, yung tungkol doon sa creation, reorganization ng Provincial Mining Regulatory Board at mayroon pang nakabanggit ho dito din yung parang yung quarrying, etc. Nag-alarma yung ating mga kababayan at sabi ay bakit kanyo yaan ina-activate? Ibig sabihin daw ho ba ay bubuhayin ang pagmimina sa ating lalawigan? Siguro once and for all ma-address niyo po yan, hindi. Governor. Okay, paliwanag natin. PMRB, Provincial Mining Regulatory Board, yan ay ina-activate ng DNR, ng Department of Natural Resources. Sapagkat dito sa atin, meron tayong sand and gravel. Sinabihan ko nga yan si April April, linawin mo sa mga tao na yan na hindi pang mining ha. Yan ay para tumakbo ng maayos yung pagkukuha ng gravel and sand. Okay, babalikan ko. Bakit? Nung pumasok si Governor Presby, sinarado niya yung PMRB. Tinanggal niya yung PMRB. At ang inilagay niya yung MSGE, Marinduque Sand and Gravel Services. Na ang punto ay yun lamang ang pwedeng magpalabas ng graba at buhangin. Ano ang hindi maganda ron? Alam mo na ang hindi maganda ron. Kapag ganong parang meron kang, sabihin natin, meron kang isang ahensya lamang ang pwedeng maglabas ng aggregates. Ang sa akin, ang naging epekto nun, nagmahal ang graba buhangin sa Marinduque. Okay, i-relate ko na rin sa'yo. Ito lang, recently, di ba, nagkameron kami ng RDC. Doon ko na, yan na mismo pala, yung meeting na yan, ang piniliwanag na DNR. Ganito po ang presyo ng graba buhangin sa apat na bayan. Yung tatlong bayan, Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, apat na probinsya. Mindoro Oriental, Mindoro Occidental, Romblon, saka yung tatlong po na bayan na yan, probinsya na yan, ang halaga ng gravel and sand lang, nakita mo, di ba? 600 to 700 pesos. Yung pong Palawan, kasi Puerto Princesa City, at saka pala 1,200. Okay, papaliwanag natin. Bakit 1,200 ang Palawan sa Puerto Princesa? Kasi po ang ilog sa Palawan, Puerto Princesa, matured na. Ang ibig sabihin, kapag ang ilog ay matured na, malalim na po yan, wala kang gaano makukuha ang graba buhangin. Ito mga ilog ng Mindoro, Marinduque at saka Romblon, yan sinasabi natin bata-bata pa, makikita mo pa yung mga graba buhangin nasa ilalim. Kaya po, ganun lang ang halaga nila. Imagine, 600 to 700 pesos lang ang bentahan nila doon. Dito sa Marinduque, 1,200 because of the MSGE. Bakit? Ang MSGE po, para ka kumuha ng graba buhangin, nung panahon ni Governor Presby, nagbabayad sila ng 330 pesos. Binaba ko na yan, 275 pesos. Buong akala ko nga, mababa na yung 275, only to find out na sa Mindoro pala at sa Palawan, wala pang 50 pesos ang bayad nila. In effect, the government of Mindoro Oriental, Romblon, yung dalawang Mindoro, they are helping their constituent. Tinutulungan nila mga kababayan nila na maka-afford ng murang aggregates, murang sand and gravel. Kaya dito sa Marinduque, tatawagan ko na naman itong ating mga bukal. Kasi lalong-lalo yung si Mr. si Bukal Ismailim, nako kung magtanggol ng para daw malaki ang kita ng Marinduque, dapat daw mintinado yung mga ganong... Hindi naman niya nakikita na kapag masyadong mataas ang iyong input, kukunti ang nagpapagawa ng bahay, kukunti ang economic trickle-down effect. Yun ang tawag doon eh. Pupuntahan ko na rin mamaya, si Segway tayo dyan, makatapos ito. So yung PMRB po na yan, ibinabalik natin para nang sa gayon yung mga dating may mga concessions, di ba, ay makapag-apply ulit ng concession at makapagbenta ulit sila ng graba buhangin na isi-supervise ng DNR. So, yan lang po magiging kaibahan yan. Hindi po pangmimina ang ating objective dyan sa PMRB. Ang objective po natin dyan ay yung mga dating concessionaires, yung mga matitinong concessionaires yung tumutupad sa batas, ay makabalik sila at makapagbenta ulit sila ng graba buhangin. Yan po yung objective niyan. Now, sige, idugtong ko na rin sa iyo. Kung gusto mo, di ba, yung pinag-usapan, may tinanong din yung tungkol sa Task Force for Copper. Tanong mo,
Sige. Sige po. So, pero bago yan, at least once and for all, maklarify ho natin na hindi yan ginawa o hindi inactivate dahil sa yung iniisip ng ating mga kababayan na i-activate din ang minahan o ang mining Ay, hindi, operation hindi. sa lalawigan. Ma-address niyo po yung ating mga kababayan. Alam mo, unang-una, kung natatandaan nila na nagbukal ako pa nga yung naglagay ng moratorium eh. Bawal ang pagmimina sa Marinduque. Nung bukal pa ako yan, that would run for 25 years. Tapos nung umalis ako, dinagdagan yata ni Vice Governor Andy Palma ng another 25 years. So nandiyan po yan sa Sangguniang. Meron tayong resolusyon or ordinance na hindi makakapagmina sa Marinduque. Yung iniisip nyo na klase ng pagmimina. So, Governor, for the record, at ito naman po talaga recorded, sa inyong administration, walang mangyayaring pagmimina sa buong Marinduque. Of course. Kasi, para naman, unang-una, hindi ko mababiolate yung nandyan sa sanggunian natin na yan, di ba? Kung yung mga bukal na yan, ang mag-iisip na buksan yan, aba di ba? Usapin yan. Oh, nasa kanila naman eh. Even I myself, kung sabihin ko na gusto ko magpamina, ang board mo di ba, ayaw. Di wala rin. Ang maganda nga nito, meron tayong nakalagak dyan na moratorium for mining, bawal ang mina. Kami na nag-umpisa niyang ano na yan eh. So, nandiyan po tayo sa katayuan yan.